Hello! Good morning everyone. So, eto, tuloy ko lang po yung aking ginagawa. Actually, medyo matagal na proseso ito eh. Siyempre, medyo maselan yung plates, manipis. Kaya medyo matagal. So, nakagawa na ako ng plates. Ang-unti ko na. At, eto. Pakita ko lang ha. Pakita ko lang para... So, ayan, welding ko na. Ito yun, ito. Na-welding ko na yun. Ito. Nakuha ko na. So, ang depression niya, siyempre itong luma, siyempre, balok-baloktot yan. So, yung part niya, may part siya na nakabend, baloktot. So, kung papaluin to, ubusan lakas mo. So, gawa ko ng diskarte na para iangat siya, parang cooler siya. So, eto, meron siyang kasi malalim to, guys, malalim. Kasi nakapento. So, magagawa ko ng tools. Para may hila siya, patapangan. So, ayan na. Pinakita ko lang. So, doon na naayos na siya. Pagkatapos sa side na to, siyempre, yung sa loob niyan, rebuilding it din para rebuilding din siya para matibay. Kasi kung dito lang sa ilalim yung welding, tapos sa loob hindi na, medyo pag nababasa siya ng alat, siyempre nandito kami sa dagat, saka siyempre na minsan napakabulan, malakas magkalawang. So, isirain niya yung part niya. So, siguro sa magagamit siya ng mga 4 years, magagamit na lang siya ng 2 years. Ganun ba? So, discard malupitan ba? Nag-iisa lang ako tumatrabaho nito, kaya kailangan diskarte na nag-iisa lang din, pero hindi hirap. Maraming mga proseso, pero kailangan i-apply yung mga magandang proseso sa paggawa ng isang repairing works. Kasi ito, mas mahirap pa yung mag-repair kaysa magawa ka ng bago. Kung magawa ka ng bago, cutting ka lang ng cutting, welding ka lang ng welding. So, malaking nga lang. Pero, siyempre ito, discard yan to. So, thank you guys. Gawa na ko muna kayo. At gawa muna ako ng iyan ko lang muna ha. So, dyan.
diesel tools kasi mahirap po papalo ko. Babalik na rin ko pa itong box. So hindi ko siya babalik na rin. So pupush ko na lang siya ito. So yan ang ginawa ko. Kuha tayo ng labi. Hindi natin kung makukuha kung gusto mo. So talagang meron siyang part na lapat na siya pero meron siyang part na kapras na diferensya. So gagawin doon, siyempre pagka na-welding na yan, medyo iinit na siya, balik sa paluin na konti. So ito, yan, lapat na siya hanggang doon sa sulok. Lapat na siya yun. So ayan ang ginawa natin. So yun, napraso na lang siya. Papaso na lang ipapaluin, so hindi na masyado mahirap para sa akin. So thank you guys ha. Sana makadagdag kaalaman din sa iba na kapag nag-iisa ka tumatrabaho sa mga ganitong parts, sa mga ganitong trabaho, kailangan natin mag-fabricate ng mga konting tools para isip natin, ma-adjust natin yung knowledge natin kung paano gumawa ng paraan na nag-iisa ka lang, pero kaya mong gawin. Again, i-weldingin ko lang, so hindi ko na pakita sa inyo kasi baka masira mata nyo. So pinakita ko lang, mamaya na lang kapag ako-play naman. Thank you so much. Baka maging konting dagdag sa iyong kaalaman. Maraming salamat po. Isa nga pala, baka may magtatanong sa inyo. Hindi man ako professional na Peter. Nagtataka nga sila bakit ano na ako, siguro 21 years na akong 20 years na akong Peter. Pero wala ako na isang certificate. Wala akong certificate ng welding, wala akong certificate ng lathe machine. Yung lathe machine. Wala akong certificate dyan. Wala akong certificate ng DNB sa mga welding. Pero lahat ng klase na welding, ay paano, acetylene, arc welding, gas welding, yun, at least awal ng Panginoon Diyos, lahat yan, for 21 years, Peter ako. Lahat yan, na-experience ko na lahat ng mga klase ng mga trouble sa pag-welding, mga tagas, mga pipes, mga pipe leaking, mga crack ng mga plates, mga wall, yun, lahat na nasa doon. Pero yun, salamat kahit wala akong certificate. So, pero ang pinaka-expert ko bilang San Peter, yung overhauling. Kasi yun talaga yung kahit na anong klase dyan, sa pukusan ko na na studio ko na yung gagawin dyan sa overhauling. Kahit ano pa yan. So, thank you so much guys. Maraming salamat po. So yan, nakadagdag kaalaman po sa inyo ng konti. Maraming salamat po. God bless.